Hindi maikakaila ng iba ang excitement kapag naririnig ang usaping nuclear missile attack. Pero ito nga ba ay nakakapanabik? Alam mo ba ang mga mangyayari kapag sumabog ng isang nuclear missile sa isang syudad? Gaano kaya ito kalakas at gaano kalaki ang magiging pinsala nito? Tingnan natin sa video na ito. Sa pagsabog nito, ito ay maglilikha ng isang bolang apoy o fireball na may init na 100 million degrees Celsius. 4 o 5 beses pang mainit ito kaysa sa core o loob ng araw at ito ay aabot hanggang 2 kilometers ang laki. Well, hindi mo naman talaga makikita ang fireball na ito dahil sa sobrang liwanag nito ay mabubulag ka ng ilang oras. But for explanation purposes, amin itong ipinapakita sa video na ito. Ang mga tao, hayop, gusali at mga bagay na nasa loob ng 2 kilometers ay agad-agad mawawala na para bang tubig na ibinuhos sa nagbabagang kahoy o metal. Oo, ganun ito kalakas. Depende na rin sa populasyon ng lugar. Maaaring aabot sa mahigit na 100,000 katao ang masasawi sa loob ng 2 kilometers. Ngayon, sa sobrang init ng bolang apoy, ito ay magsasanhi ng thermal pulse. Ang thermal pulse ay ang energy na nire-release ng nuclear explosion. Ito ay napakabilis at napakainit at kaya nitong umabot hanggang 11 to 13 kilometers ang pinsala mula sa sentro ng pagsabog. Depende na rin sa klase ng nuclear warhead. Kung ating titingnan sa mapa, abot ng thermal pulse ang mga lugar gaya ng Marilao, Rodriguez, Antipolo, Pasig, Makati, Pasay at Manila. Lahat ng tinatamaan ng thermal pulse ay masusunog agad-agad. 1 second ay tumatawa ka pa lang, the next second ay nasusunog ka na. Hindi talaga ito ang kulay ng thermal pulse. This is only for visual purposes. It's more of transparent or hindi natin nakikita pero atin itong nararamdaman. Pagkatapos ng thermal pulse ay susunod naman agad ang shockwave. Ang shockwave ay superheated at super compressed air na mas mabilis pa sa speed of sound. Ang shockwave din na ito ay mas malakas pa kaysa sa bagyo. Lahat ng dadaanan nito hanggang 2 kilometers ay sigurong masasawi. Lahat din ng dadaanan nitong infrastruktura ay tiyak na masisira. Kahit na ang mga mabibigat na sasakyan ay lilip pa rin ito.
Ang mga taong hindi nasawi sa thermal pulse na nasa labas ng 2 km radius mula sa detonation site ay masasawi naman dahil sa pagtilapon ng mga debris dahil sa shockwave. Pagkatapos ng shockwave, mabubuo naman ngayon ang tinatawag nating mushroom cloud na aabot hanggang 18 to 20 kilometers ang taas, depende na rin sa klase ng nuclear bomb. Ngayon ay maaaring baliktad naman ang mangyayari. Depende na rin sa kondisyon ng panahon, sa pag-akyat ng mushroom cloud, maaari rin itong higupin ang sariwang hangin sa paligid na magsasanhi ng paglala ng sunog na nabuo na sa pagsabog. Ang mga nakaligtas sa pagsabog ay maaari ring masawi dahil dito. Ngayon, dahil sa lakas ng pagsabog, lahat ng mga ospital ay masisira rin. Ang ibang nakaligtas ay dahan-dahang masasawi dahil sa mga malubhang injuries sa kanilang katawan. Dahil na rin sa pagkasira ng daan, mahihirapan na ngayong makapasok ang mga rescuers mula sa ibang lugar na hindi naapektuhan. At kahit man may daan, hindi handa ang Pilipinas sa malubhang radiation. So, maaaring mapabayaan na lamang ang mga nakaligtas hanggang sa dumating ang tulong mula sa ibang bansa. Ngayon, pagkaraan ng ilang araw, gaya ng nangyari sa Japan, ang mushroom cloud na umakyat sa atmosphere ay maaaring magsanhi ng tinatawag nating black rain. Itong ulan na ito ay highly radioactive, kaya ito ay delikado para sa lahat ng tao. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat dahil sa susunod na mga araw o buwan ay ang epekto naman ng radiation ngayon ang magiging kalaban ng mga taong nakaligtas mula sa thermal pulse at shockwave. Ang mga taong na-expose sa radiation ay maaaring magka-cancer o leukemia. Tinatayang aabot sa mahigit na 500,000 katao ang masasawi mula sa pagsabog ng nuclear missile at pagkamatay dahil sa cancer o leukemia dahil sa radiation. Ang numerong ito ay maaaring mabawasan sana kung magtatayo o gagawa ang mga tao ng nuclear bomb shelter, pero ito ay imposible dahil hindi lahat ng tao ay makaka-afford nito. Ating makikita na hindi kaaya-aya ang dulot ng pagsabog ng isang 800 kiloton nuclear missile. How much more kung ang papasabugin ay ang 100,000 kiloton or 100 megaton nuclear bomb na Tsar bomba na ginawa ng Soviet Union noon. Nakakatakot, hindi ba? Hindi ito exciting tulad ng sinasabi ng iba. Sa inyong palagay, dapat na bang tigilan na ng ibang bansa ang paggawa ng nuclear weapons? Pero ayon sa kanila, dahil sa nuclear missiles ay nagiging safe sila dahil walang magtatangkang manggulo sa kanila dahil meron silang nuclear weapons. Pero paano na lamang kung ang pangulo ng isang bansang may nuclear weapon ay bigla na lamang gamitin ang nuclear weapon para sa pansariling interes nito? Isa ito sa mga rason kung bakit noong 2017 ay nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na Nuclear Weapon Ban Treaty ang ilang mga bansa. Ayon sa kasunduan, ang pipirma at magraratipika ay hindi na pwedeng gumawa ng nuclear weapon, bumili, mag-test, maglikom at pati na rin ang pagbabanta sa paggamit ng nuclear weapon. As of 2021, 86 states na ang signatories ng naturang treaty pero 60 pa lang ang nagratipika. Ang Pilipinas ay lumagda at nagratipika na. Pero ang malaking problema, ang mga malalaking bansang may maraming nuclear weapons ay hindi pa lumagda at nagratipika. Kung gusto mong makita ang listahan ng mga bansang pumirma at nagratipika sa treaty, i-click lang ang link sa description section. Kung
Kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure to subscribe to our YouTube channel and share this video para malaman din ng iba. Muli, this is Literacy Corner. Stay awesome. See you in the next